Nagpapatuloy ang kwento sa pagdagdag ni Allen na ang last name ni Alice at ng author ng libro na si Rafael ay magkapareho. Kaya napatanong na siya sa kanyang isipan na ang Archbishop ba ang may akda ng libro. Naalala ni Allen na sinulat niya sa pader gamit ang pintura na ang Archbishop daw ay alipin ni Gaia at dahil dun labis itong nagalit sa kanya. Kaya napakamot na lang siya sa kanyang ulo at naiisip na kilala niya ang may akda ng libro pero kahit sa panaginip hindi niya ito magawang tanenjin at si Alice naman ay nagtaka sa mga aksyon ni Allen. Dahil dun sinabi na lang ni Allen na pasensya na dahil nawala daw ang kanyang alaala at halos lahat ng tao sa palasyo ay nakalimutan na niya. Sa mga narinig makikita naman sa mukha ni Alice ang pagdududa kaya napaisip na si Allen na kahit siya mismo ay hindi maniniwala kung nasa lugar niya ito. Kaya dahil doon naiilang na si Allen at agad na kinuha ang mga kailangan niyang libro sa silid. Pero nung aabutin na sana niya ang kailangan niyang libro nagtaka siya kung bakit wala ito dito. At sa pagtataka ni Allen agad naman na tinanong ni Alice na hinahanap ba daw nito ang libro ng kanyang lolo ay hindi pala ang kanyang ibig sabihin ay ng Archbishop. Sumang-ayon naman si Allen dito kaya nilapitan na siya ni Alice at sinabing binabasa niya ito pero handa naman niya itong ibigay kay Allen kung kinakailangan. Sumagot din naman si Allen na hindi daw niya intensyong kunin ang libro kung may nagbabasa pa nito. Pero sinabi lang ni Alice na ayos lang ito dahil nilinisan niya lamang ito bago siya lumabas dito. Kaya inabot na ni Alice ang kibrong may pamagat na Book of Resurrection. Pahabol naman na sinabi ni Alice na ito ay naglalaman lamang ng mga saliksik ng kanyang lolo at wala namang espesyal dito at sa una palang malabo na ang muling bumuhay ng tao. Nagtaka naman si Allen dito kaya tinanong niya kung bakit malabo ang muling pagbuhay ng tao. Habang kinuha na niya ang libro dinagdag pa ni Allen na ano ang rason kung bakit hindi maaari ang pagbuhay ng isang tao. Sinagot naman ni Alice ang mga tanong ni Allen na kahit gaano pa nakakagaling ang holy power na tinataglay ng isang tao hindi pa rin nito mahuhuli ang kaluluwa na lumisan mula dito at ang mga necromancer lamang ang may kayang gawin ang paghuli ng kaluluwa. Ngunit ang necromancy ay may malaking kapalit kaya hindi ito mainam na gamitin. Sinabi pa ni Alice na ang resurrection ay napaka-imposible na kahit bigyan pa sila ng milagro mula kay Gaia hindi ito magagawa. Sumagot naman si Allen na sa pamamagitan ng tanong na paano kung may isang tao ang nagtataglay ng holy power at magic power sa mga narinig nagulat naman si Alice sa tanong na ito. Sinagot naman ito ni Alice na ang kasong ito ay masyadong kakaiba at kung gamitin man ng isang tao ang parehong kapangyarihan ang kanilang katawan ay sesabog pero si Allen naman ay hindi kumbinsido sa mga narinig. At sinabing ang bagay ng muling pagkabuhay ay hindi pa rin imposible para sa kanya. Kaya tinanong na ni Alice si Allen kung anong ibig sabihin nito agad naman na sumagot si Allen na ayon sa libro kung gusto ng tao maging maayos ang kanyang paggamit sa holy power ay magdasal ito. Sa mga wizard naman ay gumagamit ng mana at spell at sa mga dark magician sila ay gumagamit ng magic power at lifespan kaya tinanong ni Allen na may paraan ba na mapahusay ang paggamit ng holy power sumagot naman si Alice na kung ito daw ay nagtatanong ng paraan maliban sa pagdadasal gumamit ito ng magic tools. Ngunit nung sinabi ni Allen na ang resurrection ay posible ano ba daw ang ibig sabihin nito hindi naman sumagot si Allen at may napagtantong isang bagay at yun ang pag-aabala niya sa isang babae na lalabas na sana ng silid. Kaya sa pilitan na itong pinalabas ni Allen at sinabing masyado ng gabi kaya umuwi na ito pero si Alice naman ay tatanggi pa sana pero sinabi ni Allen na mukhang hindi ito komportable sa kanya at wag na nitong itanggi pa. Sinabi pa ni Allen na sisiguraduhin niyang papatayin niya ang ilaw sa library bago siya uuwi. Kaya sinabihan na niya si Alice ng good night at wala namang magawa ang babae dito. Kaya tuluyan na siyang pinalabas at napatanong na lang siya na paano naman ang patungkol sa usapin ng muling pagkabuhay. Sa isip ni Alice paraan lang iyon ng ikapitong prinsipe para palayasin siya. Ngunit sa pagkakataon na ito ay may kakaiba siyang naramdaman. Dahil may kakaibang aura ang pumapalibot kay Allen. Pero agad naman na naantala ang pag-iisip ni Alice nung may tumawag sa kanya. At ito ang Archbishop na kanyang lolo at tinanong siya nito kung ano ba daw ang ginagawa ni Alice dito. Sumagot naman ang babae na nag-aaral lang siya sa library kaya sinabi naman ng Archbishop na natural lang ito dahil magkatulad sila. Ngunit binalaan niya si Alice na mag-ingat dahil bumalik na ang ikapitong prinsipe. May inabot naman na maskara ang Archbishop sa babae. Sabay sinabi pa nito na wag nitong itutulak ang sarili ng masyado.
Sinabi pa ng Archbishop na pinili siya ng dayusa at binigyan ng talento ngunit ang trabaho nito ay malaking responsibilidad pero sumagot lamang si Alice na alam na niya iyon. Kaya wag itong mag-alala dahil siya ay malakas na tao kagaya ng kanyang lolo at sa mga narinig masaya naman ang Archbishop dito. Lumipat ang tagpo sa pagpasok nila sa madilim na silid. At makikita sa kama si Luan na labis na naghihirap sa sumpa. Kasunod nun sinuot na ni Alice ang kanyang maskara at sinabi ng kanyang lolo na sisimulan na nila ang pagpapagaling ngayon. Kaya agad nilang pinalibutan si Luan at sabay silang nagpalabas ng holy power dito. At si Luan naman ay labis na nasasaktan dahil imbes na gumaling mas lalo pa siyang pinahirapan dito. Habang sumisigaw si Luan sa sakit sa isip ni Alice ay tama ang sinabi ng kanyang lolo. Nasa harap ng sumpa ang katawan ng ika-unang prinsipe kahit na ang holy power ay walang talab dito at sa pagkakataong ito ay kunti na lang ang natitirang oras ng prinsipe. Dagdag pa ni Alice na maghahanap siya ng paraan upang malunasan ang sumpa ng prinsipe. At dahil doon naalala niya si Allen na nagsasabing hindi naman imposible ang pagbuhay muli ng isang tao. Ayon kay Alice sa kanyang isipan na alam na niyang imposible ang resurrection pero sa pag-alala niya sa mga sinabi ni Allen gumagaan ang kanyang loob at masasayahan siya kung iyon ay mangyayari. Lipat ang tagpo sa isang tao na nagsasabing ito lang ba ang dokumento na nakalap. At wala man lang bang impormasyon patungkol sa kanyang mga magulang. At iyon pala si Allen at si Harmon naman ay nagsasabing kailangan pa ba ito ni Allen kahit naalala niya naman ito sa mga narinig na galit naman si Allen at sinabing akala pa ba daw ni Harmon na pinik niya ang kanyang amnesia sinabi niya na nawala talaga ang kanyang alaala kaya sabihin na nito sa kanya. Sinabi na ni Harmon na nung sila ay buhay pa namumuhay sila ng masaya at normal pero si Allen naman ay hindi kumbinsido at sinabing yun lang ba iyon. Pero maigi niyang tinignan si Harmon at sa isip-isip niya ang hangal na taong ito. Ay hindi marunong magsinungaling at kailangan niya lang naman malaman ang relasyon ng kanyang pamilya sa isa't isa pero mukhang ito ay nakakapagtaka pero hinayaan na lang ito ni Allen dahil ito ay patungkol sa royal family na hindi dapat pang-usapan. Nagsalita naman si Harmon na malapit na ang banquet kaya hindi ba daw maghahanda si Allen dito pero si Allen naman ay nagsasabing kailangan pa ba iyon. Sinabi naman ni Harmon na kung magkakamali ito doon ay pagtatawanan lang ito ng mga tao at patungkol kay Charlotte ay nag-aaral na ito ng palace etiquette at hindi na ito mahihiyang humarap kay Allen pero ang ating bida naman ay nagrereklamong hindi ba daw niya ito ma-enjoy ng normal. Sagot naman ni Harmon na ang party at ang banquet ay magkaiba. At paano kung dadalo din ng kuya nito ang ika-unang prinsipe? Pero si Allen naman ay sumagot na sino ang taong iyon kaya pinaliwanag ni Harmon na nandyan ito sa family tree. Kaya tinuro niya ang larawan nito at sinabing ito ang kanyang nakakatandang kapatid. At ang taong babantayan ni Allen dahil isa itong banta sa kanya. At lipat naman kay Luan na galit dahil nagdadaos ba daw sila ng banquet para sa isang katulad ni Allen. Lumipat ang tagpo sa araw ng banquet at may mga maharlika na pinuri ang kagandahan ni Alice. At nasasayahan sila na makita ito sa tagal ng panahon at si Alice naman ay nasisiyahan dito. Pero sa isip ni Alice ay napasabi na ang kanyang lolo ay sinabing hindi na siya padadaluhin. Ngunit sinabi nito na kaya niya ito hindi padadaluhin ay hindi ito para kay Harmon o kay Jenner kundi para ito sa tagumpay ng ikapitong prinsipe ang banquet kaya iniisip na lang ni Alice na dahil hindi dumalo ang kanyang lolo kaya siya na ang dadalo para rito. At isa pa ito daw ay abala para gamitin ang ika-unang prinsipe pero habang nag-iisip si Alice may isang tao ang tumawag sa kanya. Kaya agad itong nilingan ng babae. At ito si Count Pomor na nagsasabing maganda pa din daw palagi si Alice at ang lahat ay maniniwala kung sasabihin nila na ito ay reincarnation ng Diyos ang si Gaia. Habang papalapit si Count Pomor nakilala naman siya ng mga tao at sa mga bulungan nila ay nakatanggap daw ng citizen support. Dagdag pa ng mga bulong-bulungan na mahirap bang pakiusapan ang mga mabababang tawat dahil ang Count ay hindi interesado sa kapangyarihan ginagawa na lang ito ng mga voluntaryong gawain at ang lahat ng iyon ay narinig ni Alice. Kaya inawat niya ito ngunit pinigilab siya ni Count Pomor at hahayaan na niya ang mga iyon. Sabay pangiting sinabi na hindi sila nagsasalita ng kasinungalingan. Dahil matapos mamatay ang kanyang asawa ang tanging rason lang niya ay voluntaryong pagtulong sa kaharian. Kaya sinabi niya kay Alice na mukhang ang gawain niya ay hindi gawaing pangmaharlika pero si Alice naman ay sinabing hindi ito ang kanyang ibig sabihin.
Dugtong pa ni Alice na mas karapat-dapat pa daw itong bigyan ng respeto pero sa isip niya medyo ito ay kakaiba. Sa isip ng babae ang Count ay isang mabiting tao na naglilingkod kay Lady Eulalia noon at ngayon ay sumusuporta ito sa ikaunang prinsipe at tapat na tagasunod. Hindi na ito naghahanap ng asawa at kapangyarihan kundi ito ay nag-alala lamang sa kalusugan ng unang prinsipe at siya din ang taong nagsasalita para sa mga mamamayan. Ngunit laking katanungan ni Alice na bakit siya nakakaramdam ng hindi pagkakomportable. Kaya sinabi na nito na kailangan na niya umalis dahil makipag-usap pa siya sa mga ibang maharlika na intindihan naman ito ni Count kaya nagpaalam na din ito. Habang lumalakad sa isip ni Alice ay nakaramdam siya ng hindi maganda. Pero nagulat naman si Alice nung may kinakabahang tinig sa kanyang harapan. Ito si Lord Gennard at si Grill. Pinakilala naman ni Gennard ang kanyang sarili na siya ay Lord sa countryside na pinapadali siya dito pero sa kanyang pagpapakilala labis naman itong kinakabahan kaya pinagalitan na siya ni Grill na wag na itong magkalat at gayahin lang siya dahil isa lang siyang commoner. Pero si Lord Gennard ay tinanong na saan na si Allen at paano sila iniwan nito at sa narinig na pangiti naman si Alice. Habang nag-iisip si Gennard na matagal na siya nakadalaw sa banquet kaya mas mabuting komportableng makikisalamuha sa mga tao pero bigla namang lumapit si Alice at binati ang dalawa kaya nagulat naman ang dalawa at nakilala nila ito bilang ang apo ng Archbishop. Pinakilala naman ni Alice ang kanyang sarili pero sumagot naman si Gennard na nakikita lang niya ito sa malayo. Pero si Count Palmer ay nagmamasid lamang sa kanila na may seryoso itong muka. Pero pumasok naman sila Alan Harmon at Charlotte sa banquet kaya pinakilala ito ng mga tao sa loob. Habang si Allen ay pinagmasdan ang reaksyon ng mga tao, si Count Palmer naman ay nagmamison lamang dito at may nanlilisik na mga mata. Habang nakaupo na si Allen sa isip niya ay hindi niya ito inaasahan. Sa katotohanan siya ang prinsipe na maaaring magmana sa trono at pinatapon akala niya wala nang pupunta para sa kanya. Ngunit ang mga tao ay hindi pinansin si Allen at tinignan nila si Charlotte at nagagandahan sila dito. Kaya tinanong na siya ni Allen na bakit ito nag-aakit ng atensyon si Charlotte naman ay nagtaka sa tanong ni Allen. Sinabi naman ni Allen na nagmukha pa daw itong maharlika kaysa sa kanya kaya napatanong na ito na nakatulong ba daw ang mga pinag-aralan nito sumagot naman si Harmon na ang inat posture ay hindi lamang nakukuha sa mga klase. Habang nagtatanong si Allen kay Harmon nang marami lumapit naman si Count Palmer at binati si Allen ng may ngiti. At sinabi din ni Count Palmer ay matagal na din silang hindi nagkita ni Harmon pero si Allen naman ay sinabing sino ba daw ang taong ito. Agad naman nagumit na si Harmon at sinabing ang ugali nito ay hindi isang ugali ng prinsipe at pinakikila ni Harmon si Count Palmer kay Allen pero tinakpan lamang nito ang kanyang tenga at si Count Palmer naman ay tumawag lang at sinabing ayos lang daw ito. Kaya sinabi na nito na matagal na silang hindi nagkita kaya nauunawaan niyang nakalimutan na siya nito sabay inabot ang kanyang kamay kay Allen. Sinabi pa nito na sana patawarin siya nito sa kanyang kabastusan dahil sa hindi niya pagtulong sa mga panahong naghihirap ito si Allen naman ay sumagot na di na kailangan iyon. Kaya inabot na din niya ang kamay nito at sa isip ni Allen na si Count Palmer ay naglingkod sa kanyang ina at sinuportahan ang kanyang kapatid. At sa naalala pa din ni Allen ang mga taong tumulong sa kanila pero lumabas naman ang sistema sa harem ni Allen. At labis na siyang nagulat sa kanyang nakita. Ang nakalagay dito ay ang pangalan ng Count at hindi pa alam ang edad nito ito din ay isang vampira na may katauhang paghigop ng dugo at body dismemberment at marunong din ito ng black magic at ang kasalukuyang estado nito ay uhaw sa dugo. Kaya hinigpitan na nito ang kanyang paghawak sa hangal at minura ito sa kanyang isipan. Dagdag pa ni Allen na ang bastardong ito ay isang vampira. Tinanong naman siya ng hangal na Count na nasasarapan ba daw ito sa mga pagkain pero si Allen naman ay nagulat dahil may lumabas na maitin ba aura mula dito. Kaya sinagot naman ito ni Allen na masarap ito pero sa kanyang isip nagulat din siya dahil napakawalan niya ang kanyang holy power nang hindi niya alam pero wala man lang epekto ito sa Count. Nasisiyahan naman ang hangal na Count habang sinabi na matagal-tagal na din itong hindi nakapunta sa kusina ng palasyo pero si Allen naman ay nagtanong sa kanyang isipan na kailan pa daw ito nakapasok sa palasyo. Lumingon naman si Allen sa mga taong likod ng Count na pinagtataka naman nito. Patuloy naman itong pinagmasdan ni Allen, hanggang sa nakita niya ang pulang aura na pumapalibot dito. At kasunod nito lumabas ang sistema na nagpapahayag na ang karamihan sa mga ito ay mga vampira na labis naman na ikinagulat ni Allen.
Bigla namang tumayo si Allen kaya tinanong ito ng hangal na Count na may tao ba siyang hinahanap pero sinabi lamang ni Allen na nadismaya siya na may naalala siyang isang bagay pagkatapos kumain. Kaya tinawag na niya ang nagdala ng inumin at sinabing kumuha siya ng isa. Agad naman na binigay ng lalaki ang inumin. Kaya nagulat naman ang hangal na Count at sinabi ni Allen na ang ibig sabihin niya ay ang inumin. Inulit ni Allen ang kanyang sinabi na isang nakakadismayang bagay ang hindi pag-inom ng alak pagkatapos kumain pero hindi alam ng Count ginawa ni Allen ang alak sa patungo sa holy water. Habang pinalitan niya ang alak nagkatitigan naman ang dalawa ng seryoso. Sabay inalok naman ito ni Allen ng uminom ng isang baso.